Welcome sa inyong lahat mga ka-TH. Sa video na ito, ang sign na ating ibabahagi sa inyo ay itong hugis isda na sign na hukay sa lalim na 5 feet. Okay, so ngayon mga ka-TH ay ito naman yung ating tatalakayin mga ka-TH. So itong isda, so nahukay siya sa ilalim mga ka-TH, ano? So hindi siya sa labas. So nandito ito sa lalim na 5 feet. So ano nga ba yung ibig sabihin nito mga ka-TH? Kasi yung mga sign mga ka-TH, yung mga isda, ay usually doon lang natin yan nakikita sa labas or dito sa ibabaw, wala dito sa ilalim. Alright, so kung kayo wala pa kayong idea kung ano nga ba yung ibig sabihin nito, yung nasa ilalim yung hugis na isda, so wala siya sa ibabaw. So meron na tayong previous vlog mga ka-TH about dito sa hugis na isda. So basically yung mga ibig sabihin, yung basic mga ka-TH, yung simple lang na ibig sabihin is pointing to treasure. So kung saan nakaharap yung isda, nandoon yung treasure. Alright, so ganun yan mga ka-TH. Pero in this case, itong nakikita natin ngayon dito sa screen ay nahukay sa lalim na 5 feet. Alright, so nahukay sa 5 feet na lalim. So dito sa ibabaw, ang makikita natin dito ay isang sign. So sign siya mga ka-TH na isang letter L mga ka-TH, ano? Letter L mga ka-TH, na mayroon na ba kayong sign na nakita sa inyong paligid na ang guhit ay letter L. So location or marami yan ibig sabihin yan mga ka-TH. So yung ibig sabihin yan mga ka-TH is location kung saan nakalagay yung treasure. Halimbawa, kung nakalagay yung L dito mga ka-TH, so maglagay tayo ng visual. So ito, halimbawa ganito, nandito yung bato, tapos yung letter L is nandito. So nakaharap doon sa may harapan, mayroon siyang pointing down, pointing to the object dito sa may harapan. So nandito yung digging site, dito naghukay yung ating ka-TH. Okay, so dito sila naghukay. So basically yung pinalo nila dito is yung pointing direction doon sa harapan ng letter L. So wala pa silang idea kung ano bang ibig sabihin nitong L. So doon sila nalito mga ka-TH, ano? So nalito sila doon sa pagdating sa lalim na 5 feet. So wala silang nakita mga ka-TH. So ano bang ibig sabihin yan mga ka-TH? So dito ay gagawa tayo ng decoding about sa letter L. L na sign mga ka-TH na nakalagay sa ilalim, sa ibabaw ng isda. So kapag L mga ka-TH, halimbawa ganito, letter L. Yung L mga ka-TH, kapag nakatayo siya, mayroon ditong parang anong tawag nito? Mayroon siyang linya dito sa may ibaba patungo sa right side. Kasi kapag L mga TH, nandito talaga yan sa right side. Alright, so kapag right side na portion, so sa east na portion nakalagay yung treasure. Kasi mostly mga ka-TH, doon talaga sila sa east na paboritong maglagay ng mga treasure, ay yung mga hapon mga ka-TH, ano? So doon sa east, so ang itong isda nakalagay sa ilalim. So kung ating imaginein mga ka-TH, itong letter L,
kung mayroon itong mataas na linya, ito ay isang butas. Halimbawa, sila ay nagbutas. Tapos, pagdating sa ilalim, yung 5 feet na yung lalim, doon sa 5 feet na yun, nilagyan nila ng isang sign. Alright? So, nilagyan nila ng sign na nakaharap doon sa object. So, nandoon na sa ilalim yung pointing direction, wala na sa ibabaw. Okay? So, nandoon sa ilalim, nakaharap doon sa object. So, yung letter L, di ba, mayroon niyang line patungo sa right side, sa east na portion. So, yung butas nila mga katiits, mayroon silang pagdating sa lalim na 5 feet, nagbutas naman sila patungo sa east na portion. So, ang nangyari, so, purma siyang L. Okay? So, nagpurma na siyang letter L mga katiits, ano? Kasi papunta yun sa east na portion. So, yung isda na sign ay inilagay sa lalim na 5 feet. So, ang ibig sabihin nito, yung isda ay nakaturo doon sa object. So, nandoon na. So, yung taas niyan mga katiits, along nilayo, mataas na yung 4 feet. 4 to 5. Kasi mas malalim tong hukay pa ibabaw kaysa sa pailalim mga katiits. So, malapit na yun mga katiits. Nandoon na yun sa mga nasa 4 feet. 4 feet siguro yung lalim. Pahukay, pahiga, hindi na pailalim. Kasi para magpurma na siyang L. Kung saan naka-pointing yung isda mga katiits, yung isda na sign, ay nandoon yung object sa unahan. Kasi nakaturo na siya mga katiits eh. Wala na siya sa ibabaw. At nandoon na siya sa ilalim. So malapit na yun mga katiits. Nagtuturo na siya sa object. So ito yung basic na ibig sabihin yan mga katiits, ano? Itong isda na nasa ilalim. So kung ating pansinin mabuti, ay maganda siya mga katiits at klaro. Okay? So klaro na tong isda na ito. So napakagandang sign ito kasi nandito na ito sa ilalim. Nagtuturo na siya sa object. So kung ating pansinin mabuti mga katiits, yung letter L is meron siyang guhit patungo sa right side or sa east na portion. So yung positioning niya mga katiits is katulad dito kung paano ito pinicturan at kung paano ito inilagay dito sa may gitna. Patungo siya sa east. Kasi sa east ay doon madalas nagbabaon ng treasure yung mga hapon mga katiits. Alright, so yun mga katiits. So letter L, and then nagtuturo siya sa object nandoon sa east, which is kung saan nagtuturo yung sign, yung itong nakuha sa ilalim na 5 feet. So meron pa yung distansya dun sa ilalim kung saan nakabaon, kung yung treasure na ibinaon nila doon sa may unahan. Kasi pagkatapos nila yung tabunan, nilagyan nila ng sign sa ilalim. Nagtuturo siya sa object. Okay, so yun yung basic na ibig sabihin yan mga katiits. So hugis isda pointing to the treasure na big volume. So yun yung maganda dito mga katiits. Kasi nandoon na siya sa ilalim. So ibig sabihin malapit na siya sa object or malapit na niyang makita yung treasure mga katiits. So yun yung basic na ibig sabihin yan mga katiits. So yun lang mga katiits, and maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe mga katiits para ma-update kayo sa ating panibagong video. Okay, so ito yung sign na ibibahagi natin sa araw na ito, and I hope na meron kayong natutunan or na mangha doon sa sign natin ibibahagi. Okay, so marami pa tayong mga sign mga katiits na
i-decode. Alright? So maraming salamat and see you to our next vlog mga ka-TH.